Kamusta, Aries? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message ng mystical cards para sa mga Aries. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Aries? Bago ko makalimutan, salamat nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi, saan man kayo naroon. Breathe. Ito yung kailangan mo sa ngayon, lalo na't merong mga person na nagdadala ng negatibo sa buhay mo. Pwedeng sinabi sa'yo ng personal, comment, o kaya dahil na rin sa ang ilan sa inyo, sobrang busy mo. Space. Kailangan mo din yan para makapag-relax ka. At saka alisin din yung mga bagay na hindi naman na kailangan sa buhay mo. Itong intention, mas unahin mo yung mga bagay na gusto mo kasi ito yung meaning niyan eh. Piliin mo yung mga sitwasyon na alam mo kung ano yung patutunguhan mo para walang pagsisisi. Itong truth, ang ibig sabihin nito ay yung awareness at saka kahalagahan. May posibilidad na ikaw mismo yung makakita or may magsasabi na kakilala or yung person mismo ang magsasabi sa'yo ng kung ano yung katotohanan. Choices. Na ang ibig sabihin, hindi mo kailangang mag-alala kasi tama yung mga pinipili mo or desisyon sa buhay. Ma-handle mo na kahit anumang problemang dumating. Angel number mo naman ang alamin natin. 991. Believe that the path you are walking is filled with divine light and focus on your soul's mission. Pangalawang card na yan na patunay na tama yung tinatahak mong direksyon. Pero syempre guys, yung reading na ito ay para sa good. 222. Remember to embrace balance in your choices. Connected yung mga cards mo hanggang angel number na kailangan mong balansehin yung buhay mo, lalo na kung sobrang busy ka sa mga iniisip or ginagawa. Ang reading natin ngayon ay alamin natin yung situation mo, situation ng person mo, at saka ang relationship. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1-week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Itong The Lovers na card ay card mo. Base sa gesture sa card, mukhang hindi ka naniniwala sa sinasabi ng person mo sa iyo. Kasi ang ilan sa inyo, yung mga sinabi niya kabaliktaran sa nangyayari sa inyo ngayon. Kasi ang ilan sa inyo, ang person mo, mas nafo-focus siya sa sariling gusto. At ang feeling mo, hindi na-appreciate yung mga effort mo sa kanya. Pareho kayo ng person mo na nag-iisip patungkol sa growth, pero magkaiba ng dahilan. Kung ikaw iniisip mo yung stability sa relasyon or sa pamilya, ang person mo stability para sa kita or career. The World, Ace of Wands at The Lovers.
Itong mga cards mo ay new beginning, fresh start, at saka yung mga pinapangarap mo ay magkakaroon ng katuparan. At saka itong tatlong cards na ito ay sign na kung ano yung mga bagay na gusto mong makamit sa buhay, ito na yung tamang panahon para sa pagkilos. Sa career naman, ang ilan sa inyo ay nagtrabaho or magtatrabaho sa ibang bansa or ibang lugar. At yung trabaho mo ngayon, yung kita mo, yan yung magiging simula para ang ilan sa inyo ay magtayo ka ng sarili mong negosyo. At saka meron ka makakapareha, business partner, pwedeng person mo or kakilala. At ang advice sa career, anuman ang kaharapin mong challenges ay magpatuloy ka. Ang ilan sa inyo sa relationship, tatlong cards ang nagsasabi na mahirap matibag ang ilan sa inyo sa relasyon. Nagkakaroon man ng problema ang relationship nyo, meron pa rin mga bagong simula at saka yung mga challenges ay pareho kayong natututo ng person mo. At saka ang pakiramdam mo sa relationship nyo ng person mo, kayong dalawa yung nakatadhana. Mas lalong nagiging intense or strong ang relasyon nyo ng person mo. Ang ilan sa inyo ay LDR ang relationship nyo ng person mo. Itong AWAS naman ay connected pa rin sa mystical card mo, sa angel number, at saka sa tarot cards. Na anuman ang problema na dumarating sa buhay mo, ay nalalagpasan mo ito kahit gaano man ito kahirap. Nakakaiwas ka sa kapahamakan, lalo na't ang ilan sa inyo, hindi ka naman agad nagdedesisyon. Yung pagiging kalma sa sitwasyon ang mas nagbibigay pa sa'yo ng advantage sa huli. Sa mga single, malapit mo nang makilala yung potential person na makakarelasyon mo. Pwedeng taga-ibang lugar siya or ibang bansa. At itong love na mararamdaman mo sa potential person ay ipagpipilitan mo or ipaglalaban. Ito naman yung card ng person mo, Ace of Cups. Katulad sa'yo, soulmate din ang tingin niya sa iyo at saka yung pagmamahalan nyo, tingin ng person mo mas lalo pang lumalalim. May mga nasabi rin siya sa'yo na hindi niya ginusto. Gusto niya yung pagmamahalan nyo or connection dahil sa marami kang ipinaparealize sa kanya. Sa mga single, kaya ipaglalaban mo yung potential person kasi tingin mo siya na yung true love mo. Alam mo sa sarili mo na hindi lang paghanga yung nararamdaman mo sa potential person, kundi totoong love. Ito naman yung cards ng person mo. 7 of Wands in reverse, 5 of Swords, 3 of Wands in reverse. Itong cards ng person mo, meron siya mga desisyon na hindi tama. Gusto niya nang sumurrender kasi nai-stress na rin siya sa ganitong sitwasyon. Nakadalawang cards na rin kasi siya na may mga delay at saka setbacks sa buhay niya. Ang advice ng cards ay konting pasensya kasi yung tagumpay na gusto niya makamit ay makakamit din naman niya. Sa financial, ang advice ng cards ay mag-ingat sa mga taong pinagkakatiwalaan, lalo na sa financial. At saka, ang ilan sa inyo na biktima ka ng scam. At saka guys, itong tatlong cards na to, hindi to pwedeng magsama sa tarot reading kasi napaka-unlucky nito, lalo na sa pera.
Kaya mag-ingat kayo guys sa mga gagastusin nyo. Mabuti na yung alam mo para hindi mangyari sa iyo, or kung nangyayari na, maglaylo ka. Ang ilang single, mataas yung standards mo sa paghahanap ng karelasyon. Para naman sa ilang single, may potential person na nagkakagusto sa iyo, pero gagawin ka lang niyang pang third person. Kapag alam mo na ikaw yung makakasira sa buhay ng iba, umiwas ka na. Kung ikaw talaga yung gusto ng person, bago mo pa malaman, dapat naayos niya na. Itong rune na Suwilo, ang ibig sabihin ay healing, rest, at saka recovery. Katulad ng sabi ng tarot cards, yung success at saka recognition, darating yan sa iyo. Ito yung time na pabor na sa iyo yung kapalaran. Ito yung card para sa relationship, King of Wands in reverse. Yung pagiging bully, chance taker, hindi maaasahan, mapagkontrol, yan yung sign ng weakness ng isang tao. Yung problem sa anumang sitwasyon o relationship ay masusolusyonan. Hindi na kailangan dagdagan. Sa mga nasa relationship, ang unang problem ay sikreto. Pangalawa yung betrayal. Ang iba naman, magkaiba kayo ng goal ng person mo. Ang advice ng cards ay pag-usapan nyo to ng person mo para makasurvive ang relasyon nyo or masolve ang problem. The High Priestess, King of Swords, at the Hierophant. Sa kalusugan, bibigyan ka ng sign ng katawan mo, kaya wag mo tong baliwalain. Yung pagpigil ng emosyon at saka pagkimkim ng galit, nakakasama sa kalusugan mo. Kung hindi mo kayang sabihin, i-release mo na lang para maprotektahan mo yung kalusugan mo. Ang ilan naman kailangan na healthy diet at healthy na lifestyle para mapanatili ang healthy na kalusugan. Single ka man or nasa relationship, napaka-attractive mo sa person mo or potential person. Sa mga single naman, kahit may napapansin ka sa potential person, sigurado siya sa gender niya. At saka nakatatlong cards na ang mga single na meron talagang potential person na paparating sa buhay mo na magko-commit at secure ang pamumuhay. Sa mga nasa relationship, ang advice ng cards ay kailangan ng give and take sa relasyon. Irespeto ang isa't isa, lalo na't ang person mo, sinisikap niya na maging matatag ang relationship nyo kahit na may mga weakness ka. Kasi base na rin sa mga cards, alam mo yon na ikaw yung may kasalanan, pero ikaw pa yung mas moody sa person mo. At saka paalala ng mga cards, nakadalawang cards ka na yung physical appearance ng person, dun ka unang mabibighani pero dun ka din maluloko. Di ba nga merong scammer sa financial, meron din sa love. Kaya pinag-iingat ka ng mga cards, yun yung concern. At saka napaka-importante ng pagiging kalma sa sitwasyon para yung problem ay nare-resolbahan, anuman ang koneksyon o relationship. Itong tiwas na rune ay kailangan ng fairness sa mga decisions. Tagumpay din ito para sa negosyo at saka work abroad. At kung hindi ka nabigyan ng hustisya, makakamit mo. Magiging pabor sa iyo yung kapalaran.